Ano, ang sabi nga po dito sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 16, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Huwag ninyong susundin ang pita ng laman. So purihin po ang ating Panginoon. Ano, tunay nga po ang ating Panginoon ay sabi nga po, our body is temporal. Ano, ang ating pong katawan lupa ay temporal lang. At ang Espiritong sumasa atin ay kung saan ito po, yung Spirit of God is within us, are eternal. Di po baga, meron tayong mga Espiritu na tumanggap sa atin ng sana tanggapin natin si Jesus bilang tagapagligtas hari ng buhay natin at Panginoon, nakaangkop na po sa atin ang banal na Espiritu. Ano po? So, we cannot expect at once that our flesh will be committed to the word of God. Kasi, andun nga po, ang gusto ng ating laman ay ang temporal things. At alam natin this world is governed by Satan. Ano? Kaya nga po, ito po meron tayong mga alam natin na dito sa mundong ito po pinaghaharian ng dyablo, no? Na kung saan ay salamat dahil meron tayong mga espiritu na hindi na kayang gapiin dahil tayo mga nanagumpay. Ano po? Kaya nga po, ang sabi nga po, ang sino mang sumasampalataya, sabi nga po sa ikalawang Korinto 4:4, ang hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng espiritu ng daigdig na ito. Sila ay binulag nito upang hindi makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninginan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, yun po yung mga tao na walang hindi pinaghaharian ng anumang ng ating banal na espiritu at hindi tumatanggap sa ating mga Panginoong Hesus, hindi nila nilalait nila ang mga pag-aaral na ganito, ang ating mga fellowship na ganito. Sa kanila, ito po ay isang kakurnihan, kaabalahan sa kanila. Pero meron po din po pinakikita sa atin na kung saan ay biblical principle on how to defeat flesh. Mga prinsipyo ng ating banal na kasulatan kung paano na po natin mapaglalamanan ang lamang ito. Ano? Ito po ay parang kanina nga po na pag-aralan natin sa dati po spiritual mentoring ay kung paano nga po si Haring Solomon ay nagapi ng kanyang laman. Ano? Kaya doon po ay nag-umpisa na siya na kung saan ay hindi na nasunod ang kalooban ng ating Panginoon sa kanya. Dahil bakit? Yung kanyang kalaman ay nadipik yung kanyang laman ng gawa ng kadiliman. Ano po? Pero ngayon sa ating pag-aaral, sabi nga po dito sa John 6:33, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi magagawa ng laman ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu ay buhay. Ano? Makapangyarihan ng ating Panginoon. Ang Espiritong lumasa atin andun ay alive and kicking, di po ba mga kapatid? Kaya nga po, tayo po ay dapat po yung panghawakan lagi natin yung banal na Espiritong nakaselyo sa bawat isa sa atin. Siya lagi ang ating sangguniin. Siya lagi yung ating kanigin. Ano po? Dahil siya yung nagbibigay buhay. Sabi nga po, ito yung hindi magagawa ng laman. Ang salitang sinasabi nito sa inyo, Espiritong buhay. Di po ba sa bawat titik, sa bawat kataga ng ating salita ng Diyos, ito po ay naglalaman ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So ano po ba yung ating makita? Ano yung biblical principle, how to defeat the flesh? Unang-una ay, we must deny ourselves. Kalimutan ang ating mga sarili. At sinabi po yan ng ating Panginoon, iniatas po yan sa Mateo 16:24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino mang ibig sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Deny yourself. Ano po? Andiyan po na kung saan bilang mananampalataya, we need to be careful sa mga desire ng ating laman. Flesh will never desire God and never desire word. Kaya ang kailangan natin ay salita at pakikinig para maging nagpapaalala sa atin lagi ng kanyang salita. Ano po? Kaya bilang mananampalataya, dapat pinahalaga natin ang pagkaing espiritual at ang presensya ng ating Panginoon. Maging, sabi nga po ay tayo po ay deny ourselves. Ano? Patayin natin ang ating laman. Ano po? Kaya nga po, ang sabi nga po ay sa paglimot natin sa ating mga sarili, yun naman po ay tayo ay sasamahan ng banal na espiritu at hindi tayo pababayaan. Ano po? So, andun po, pangalawa po ay yung crucify the flesh and its desire. Ano? Ipapako na natin yung ating laman at ang mga hangarin natin dito sa mundong ito. Binanggit po yan, ano? Sa Galatia 5:24, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Alaypan po tayo ng pita ng laman, lust of the eye, lust of the flesh, lust of the, sa mga kung saan ay andun po na kung saan ay pinakikita na kung saan ay tayo po ay kalikasan po natin. Bakit? Kasi nga po andito pa po tayo sa mundong ito na kung saan ay gumagalaw tayo sa
kung saan ay temporary world. Mga pansamantalang tirahan natin at ang nananaig nga po dito ay ang kadiliman. Kaya po tayo'y dapat kailangan po natin makipag-isa lalo laki sa ating Panginoong Hesus upang yung ating likas na pagkatao ay at kasama na ang pita nito ay tunay nga po na mawala. Crucify the flesh. Andun nga po na patuloy po natin na kung saan ang lamang ito ay dapat po nating ipapako din sa ating Panginoong Hesus na siya. Kagaya ng papako sa krus gaya ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga, we should not compromise our faith. Wag po natin i-compromise yung ating pananampalataya sa mundong ito. Dahil andun nga po na sa ating paglilibig, sa ating pag-meditate ng salita ng ating Panginoon, ang Diyos ang siyang mangunguna sa atin, ang Diyos ang siyang magagabay sa atin. Ang Holy Spirit, the power, ang Diyos ang banal na Espiritu, ay andun nga po ay siya po yung patuloy na gagabay at papatnubay sa atin. Another thing, sabi nga po dito, live for God's cause. Mamuhay po tayo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, sa Galatia 2:20, I have been crucified with Christ, and I am no longer live, but Christ live in me. Dapat si Kristo na nga po ang namumuhay sa bawat isa sa atin. The life live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Siyempre, nagbigay sa atin, sabi nga po ay ang ating Panginoong Hesus na kung saan ay siyang nagpapako at ang sabi nga po ay dapat siya na yung namumuhay sa atin. Sa buhay po natin, the life I live for now in the body is I live for faith. Yung pananampalatayang yun na meron po tayo bigay sa atin ng ating Panginoon, sa atin na kung sa'y pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Na kung saan, who live me and gave himself for Kel, puro us. ka na naman chichirya ha, di ka na naman nag-almusal. Ang ating Panginoong Hesus para po sa ating mga sarili sa bawat isa sa atin. At ito po ay kailangan nga po natin paalala na we need to dead to self and sin, mamatay sa kasalanan, Sinabi ko sa inyo, magbaon kayo ng... magmanifesto sa ating Panginoon sa buhay po natin. Live for Christ, mamuhay na po tayo para sa ating Panginoon, and this is the continuous daily process. Hindi po lang pa-optional, kundi kailangan dire-diretsong mamuhay po tayo, live for God cause. Hindi po yung papetik-petik lang, sige susunod ako ngayon pero bukas malamig tayo, hindi tayo aatin, hindi tayo magbabasa, hindi tayo magme-meditate ng salita ng Diyos. Hindi po dapat ganoon. Kailangan po natin na kung saan continuous daily process ang pagiging Kristiyano po natin, mga kapatid. So, ayan po. Another thing, sabi nga po dito, ay magkaroon po tayo ng, at sabi din po dito, ayan, this is a continuous daily process. And then, next, offer ourselves to God. So, total surrender to God, daily basis, sa araw-araw, yung paaging sa pagising, sa atin sa umaga ay ibibigay na natin sa ating Panginoon ang ating mga sarili. Total surrender sa araw-araw. Kasi nga po yung pag-meditate po natin sa devotion po natin sa umaga, ay kailangan po talaga ibigay na natin sa ating mga sarili. Offer ourselves to God. Offer ourselves to God na kung saan ay sabi nga po ay surrendering and yielding to God must be done in daily basis. Sabi nga po sa Roma 12:1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ito po yung pakiusap ni Pablo sa ating mananampalataya ngayon. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat nating pagsamba sa Diyos. Di po baga? Hindi lamang po tayo ay umaawit, hindi lamang tayo ay pumapalakpak, sumasayaw, pumupunta sa simbahan, kundi yung ating buhay na buhay, yung handog na buhay natin, banal na maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yung po sinabi ni Pablo, yung po ito karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Alang-alang, di ba? Napakasagana naman talaga ng habag sa atin ng Diyos. Kaya ito po yung kung paano naranasan ni Pablo, kaya nga po siya sumulat nito, dahil nagkaroon siya ng first encounter kay God. Nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoon. So, hopefully lahat po tayo mga kapatid ay nagkaroon din po tayo, 17 participant na na-encounter natin personally si Lord. Hindi lamang sa ganitong sa tayo ay nakakarinig, kundi personally ay andun si God na ating na-encounter.
Sa maraming pagkakataon na kung saan ako po ay 2 dekada nang naging Kristiyano, salamat sa Panginoon sa kanyang pagtawag. Nung una ako po'y struggle sa paglilingkod sa kanya, pero habang umiidad, habang tumatanda sa edad at tumatanda sa pagiging Kristiyano, nauunawaan ko kung bakit nga po ako ang calling ni Lord ay naandun. Kasi andun nga yung masaganang habag ng Diyos sa akin. Andun yung kung saan ay kung paano sabi ko, Lord, I commit my whole being unto you. Kasi ano pang gagawin natin, wala na akong magagawa sa kapaususuling. Sabi nga po, being a single, andun nga po na kung sa ikinukumit ko sa Panginoon ang lahat-lahat sa Kanya. At andun naman mga kapatid, hindi na ako pinagkukulang, andyan lagi yung presensya niya, andyan lagi yung tintinig niya na nagpapaalaala na anak na andito lang ako. Kaya yun po, offer ourselves to God, total surrender to God in daily basis, araw-araw. Hindi po kung kailan lang gusto natin, kundi dapat po ay andun na kung saan ay sa tuwi-tuwi na. Sabi nga po ay daily basis, sa araw-araw po. Ano po? Another thing ay be slave of righteousness. Maging not allowing any part of our body to be used by the enemy. Wag nating hayaan na ang ating mga katawan ay bigay natin sa paggamit sa kaaway para tayo ay magkasala. Ano po? Kaya nga po yung mga matang yan, yung mga kamay na yan, yung mga paang yan, saan dinadala yan ang mga paang yan, yung kamay na yan, anong ginagawa yan, mga matang yan, ano nakikita niyan? Not allowing any part of our body to be used by enemy to commit sin. Be a slave of righteousness. Maging alipin po tayo ng katwiran ng ating Panginoon. At andun nga po na kung saan ay mamuhay nga po tayo. Kasi nga sabi nga po dito, our life should be exclusively used for God's use only. Dapat ang katawang ito, ang templong ito ay panggamit lang sa ating Panginoon. Kaya lahat ng any part of our body must be committed to the Lord. Sabi po dito sa Roma chapter 6, I just want to read this one. Sabi po sa Roma chapter 6, verse 15 to 18, sabi nga po dito tayo alipin ng katwiran. Ngayon malaya na ba tayong magkasala dahil wala tayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos? Hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang ihahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos nahahantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayo'y dating mga alipin sa kasalanan ay taos-pusong sumusunod sa katotohanan na nasa aral na ibinibigay sa inyo. O di po ba? Malinaw na sinasabi sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, na kung saan ay tayo po ay sa kusay. Tsaka yung dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumusunod sa katotohanan na nasa aral at ibinigay sa inyo. Ayan nga po, pinalaya na tayo sa ating mga kasalanan at patuloy tayong pinapaalalahanan kung tayo nagkakamali. Just repent. Kasi nga po, minsan mahina talaga tayo. Diba? Yung kahinaan ni Haring Solomon kanina sa ating pag-aaral. Maging lesson po natin yun. Yung kahinaan yun ni Haring Solomon sa laman. Na kung saan ay sinakaisa sa kanyang mga asawa, sumamba siya sa mga pagan nation kasi nagkaroon nga po siya ng asawa na kung saan ay hindi mga Kristiyano at andun nga po na kung saan namumuhay sa mga pagan nation ng kanya't napaalipin din po siya. But somehow, ito'y paalala sa ating mga kapatid sa panahon ito. Be a slave. Alipin na po tayo ng katwiran, hindi na po kasamaan at ng anumang ginagawa ng kaaway sa buhay po natin. Another thing ay live in holiness. This is God's divine calling to all His people. Ito po ang panawagan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga po ng unang Pedro 1, 15, 16, yamang ang Diyos ang humirang sa inyo'y banal, kaya dapat kayong maging pakabanal, ano man ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. O di ba? Live in holiness. Baka sabi nga, pastora, dito nga tayo, hirap maging banal. Opo, totoo yun. But sabi ko, andyan ang banal na espiritu para gumabay. Tawagin natin, Holy Spirit, direct mo ako. Holy Spirit, i-minister mo ko. Pag lagi natin yung ginagawa, ay andun nga po na kung saan ay ito yung panawagan talaga sa atin ng ating Panginoon. This is God's divine calling to all His people. This is our divine calling, be holy. Maging banal po tayo sa salita, sa gawa, sa ating mga pinagkakaabalahan na kung saan ay maging alipin po tayo ng katwiran, mga kapatid. Sabi nga po dito ay sa 1 Thessalonians 4:3, another supporting verses po.
Sabi nga po dito sa 1 Thessalonians 4:3, sandali lang po. Gusto ko lang po makumpleto po ang ating supporting verses para po dito sa atin pong binabasa at pinag-aaralan. 1 Thessalonians 4:3, sabi po dito ay, kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Di ba? Ang Diyos ang nagsasabi na kung sa ikalooban ng Diyos na tayo maging holy, lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Ano po? Kaya po mga kapatid, live in holiness. Ano po? Bilang mga anak na kung saan ang ating Panginoon na kung saan ay naglilingkod sa Kanya. And another thing, sabi nga po dito ay pursue Christ likeness, our ultimate destiny. Ito talaga yung ating dapat makita. Hangarin po natin na talaga na tayo, dahil ito po kaya nga tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ay upang makita po natin, magawa po natin na tayo ay maging kagaya ni Kristo. Ito yung ating ultimate destiny, sapagkat mula't mula pa, sabi nga po sa Roma 8:29, alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak at sagay maging sagay naging panganay natin mula ibang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po tayo kaya patuloy na nag-aaral, para gusto ng ating Ama, I will be like a Christ, mga lahat ng halimbawang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay para gayahin po natin, pursue like Christ likeness. Ito po ang nais ng ating Panginoon na tayo ay sumunod. It is our God's will that we should be sanctified, maging malinis po, avoid sexual immorality sa bawat isa. Posible ang mamuhay sa katwiran at kabanalan sa gitna ng sanlibutan ito. Yes, pero kailangan, but anything impossible to man is possible to God through the power of the Holy Spirit. Ano po? Yung mga sabi nga po dito ay posible bang mamuhay sa katwiran at kabanalan sa gitna ng sanlibutan? Sabi nga po dito ay pwede, but anything impossible to man is possible to God through the power of the Holy Spirit. Kaya nga po kung lagi natin tayong maglilin-on sa ating banal na espiritu, lagi natin siyang tatawagin upang siya nga po ang magmanifesto sa atin. Mapagtatagumpayan po natin mga kapatid ang mga gawa ng laman po natin. Na hindi yung kumbaga yung mga sexual immorality niyan, yung ating mga sarili na kung sa alam ng Panginoon, sabi nga po mabuti mat masama, hayag man o lihim, ipagsusulit ng sa ating Panginoon, sabog po ni Haring Salomon sa Aklat ng Mga Ngaral. Kaya, anuhin na po natin, ngayon pa lamang ay ito po kasi ang ating kahahantungan. Ultimate destiny natin ay maging kagaya po ng ating Panginoong Hesus. Kaya ito po ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon. So, ayun po. Another thing, sabi nga po dito ay may prioritizing the principle of the things that really matter to God. Ano po yung napakahalaga sa harapan ng ating Panginoon? Andun nga po na yung mga prinsipyong ito na kung saan dapat po nating makita na kung saan ay magawa po natin. Mga prinsipyo na kung saan sa kaharian ng ating Panginoon, ito yung napakahalaga sa Kanya. At ito po, unang-una, cultivating the intimacy with God. Ayan nga po, at na kung saan kagaya nga po, na kung saan kagaya na ginagawa nga po ni Sister Beverly, na walang tigil ang pananalangin, na kung saan ay andun nga po na kung saan ay inuuna yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi nga po dito sa Aklat ng Mga Awit 42:1, kung paano umumbati sa ihanap ng isang isa, hinahanap ng Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Kaya yun, lagi tayo mauhaw sa pagkipagniig sa ating Panginoon. Unahin natin ang gusto kung ano yung gusto ng ating Panginoon, gawin natin para sa Kanya ikaluluwalhati. Ano po mga kapatid? Ito po yung kumbagay pinakikita at itinuturo po sa atin ng ating Panginoon sa gabing ito, na kung saan ay tayo po ay i-prioritize po natin. Unahin po natin yung mga prinsipyo ng isang kahari. Sabi nga po, di ba, prinsipyo ng kaharian ng Diyos, ito po ay napahalaga sa ating Panginoon. Other thing, sabi nga po dito, kaya isang bagay lang aking mithiin, isang supporting verse pa rin po na pinakikita sa atin. Isang bagay lang aking mithiin, isang bagay itong si Yahweh hiniling, kung ako yung lumagi sa banal na templo upang ang kagandahan niya ay mamasdan ko. At kung paangat at yung patnubay niya ay aking mata mo. Di po ba? Naandun nga po ang kung saan ay pinakikita, kung saan ay pagpapakita at paano natin mabibuild ang ating intimacy with God. Sabi nga po, andun na kung saan ay pagpapakita. Na kung saan, okay,
Diyos, isang bagay ang aking biti, isang bagay itong siya iniling, anak ko lumangis sa banal na templo upang kagandahay mamasdan ko, at yung patnubay niya ay mata mo. So, how to build an intimate relationship with God? Sabi nga po dito, intimacy is closeness between two people. Andun yung personal relationship. So, dapat natin pahalagaan yung relasyong ito on behalf. You must willing to lose everything just to keep. Na kung saan, kung saan sabi nga po dito, we must treasure the relationship that we have with God. We must willing to lose everything just to keep it. Ano? Yung ating relasyon sa ating Panginoon. Yun po yung kung saan paano natin mabibuild ang ating relasyon sa ating Panginoon. At ito po ay itinuturo po sa atin ng ating Panginoon. Andun yung kung saan ay pagtuturo po sa atin na kung saan ay pagpapakita na kung saan ay i-treasure natin yung relasyon natin ito sa ating Panginoon. Dahil sinabi din nga po yan, ang mga para nga po kayamanan na natatago na kung saan yung atin pong intimacy with God ay andun nga po ay parang isang kayamanan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid, nahukay ito na kung saan ay sa bukid ito ay kinahukay ito ng isang tao at sabi tinabunan uli sa laki ng tuwa siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian at pinbili ang bukid na iyon. So ito yung ating relasyon. Yung kayamanang yun yung relasyon natin sa ating Panginoon, na kung saan ay pinahahalagan po natin. Ito yung pagbibuild po natin ng patuloy na pagrelasyon sa ating Panginoon na tinitreasure natin ang bawat panahon at oras para sa Kanya. Hindi baliwala na nga po natin, sabi nga po ay dahil tayo namumuhay na sa mundong ito, live for righteousness, nabubuhay sa kabanalan. So ito po yung dapat maipinagtuturo sa atin. Another thing ay nurture your relationship with God. Pagyamanin po natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Yung to grow and desire His desire. Tayo lumago at hangarin natin yung hangarin ng Diyos sa atin. It is where God and impart His nature to us and manifest His glory in our lives. Kagaya nga po makita po natin si Moises, nung siya po ay 40 days, di ba? Nung siya ay pumunta sa bundok Sinai na ibinigay ng ating Panginoon ang 10 Commandments. Di po baga sa unang tipan sa aklat na Henesis, nakita po natin sa ating pag-aaral, na kung saan yung kanyang pakikipagdiig sa ating Panginoon, yung nature niya, di ba? Pagbaba niya doon sa bundok ay nakita na nagluliwanag yung kanyang mukha na sabi nga ng mga Israelite, hindi namin matagalan, takpan mo yung mukha mo dahil sa nakasisilaw. So, ganoon ang ating Panginoon. Sa gusto na sa atin yon. Isang halimbawang pinakita yung kaluwalhatian ng Diyos ay nagmanifesto kay Moses dahil sa 40 days siyang nag-stay doon, di po ba? Na kung sa pagbaba niya, dala-dala niya yung tapyas ng bato na andun yung 10 Commandment. Na kung saan ay, dahil lagi siya nakikipag-kaniig sa ating Panginoon, ay ang kanyang relasyon ay lumago at nagkaroon niya po na kung saan ay yung katangiang yun na ating Panginoon ay nagmagmanifesto po kay Moises. Sabi po dito sa Exodus, then the Lord said to Moses, write down this word, 34:27 to 29. Sahin po natin sa Tagalog. Ano po? Para mainawaan po natin ng malinaw. Sa aklat po ng Exodus chapter 34, salamat sa Panginoon at ito'y nababalik-balikan natin sa mga supporting verses po natin. Ano po? Dahil ito'y napag-aralan na po natin sa ating spiritual memory. Sabi po sa Exodus 34:27, pagkatapos noon sinabi niya kay Moises, isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang tuntunin ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel. Si Moises ay 40 araw at 40 gabi kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan at ang 10 utos. Mula sa bundok ng Sinai, verse 29, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong pinagsusulatan ng mga utos. Hindi niya namalaya na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagningning pala ang kanyang mukha. O di ba? Andun na kung saan ay ipinakita dahil sa kanyang pakikipagniig sa Panginoon, hindi siya aware na kayong palang kanyang mukha ay naando na po, na pinakita na, nakuha na po na pala niya yung kanilingan ni Yahweh. Ano po? Yung po yung kung saan ay pagpapakita kung paano tayo ay nakikipagniig lagi sa ating Panginoon. Kanina po ay sabi ko nga po, meron po ako schedule ng aking pong pagbabible study, presentation. Kaya lang po, sabi ko nga po, kailangan ko din ingatan na aking sarili. Sobrang init po. Ang sakit sa balat. Kaya sabi ko, nagpaalam ako dun sa aking binabible study, sinesel group.
konsehal ng barangay, "Konse, ako po muna yung mag-excuse, hindi ko kaya ang init sa labas." Ay, nauunawaan naman niya. Kasi kailangan din naman natin na kung saan ay ingatan ang ating sarili, ano. Kaya nga po hangga't maaari ay sa umaga ko akong hahayo para hindi ko masyadong maramdaman. Pero kasi ngayong talagang ang taas ng heat index po dito sa atin. Kaya po yun, at yun po isang bagay yung paggawang yun ay pakikipagniig natin sa ating paglilingkod. But somehow, sa kapanahunan po natin, we need to, kumbaga, ipa-priority din natin yung mga bagay na kung saan ay sa ikabubuti ng templo ng ating Panginoon, mga iba kundi ang ating katawan lupa. Ano po? So, ayan po, sabi nga po, ito po yung sabi po sa ating tinatalakay ngayon, yung sabi nga po ay how to build our intimacy with God. At yun nga po, nakita natin ang halimbawa ni Moises. Another thing na ipinakita po dito ay yung you will feel at home in His presence. Mararamdaman natin na tayo nasa kanyang presensya. In His presence, devil is off limit. Kung lagi tayo ay sa presensya ng ating Panginoon, hindi tayo masasaling ng dyablo. This is our time of rest. Yung kapahingahan ba ibinibigay sa atin ng ating Panginoon pag lagi natin siyang kaniig, ano? Yung kapahingahan ng kalooban natin. Sabi nga po sa awit 84:10, kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo ni Yahweh, na kung saan sa templo na mo kaysa 1,000 araw sa iba iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay na sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masamang tao. Diba? You feel at home in His presence. Napakasarap pong maranasan na tayo nasa presensya ng ating Panginoon. Na kung saan ito po'y nakakaniig natin yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, sa ating pakikipagniig sa Kanya. Kaya po ang sabi, truth that we should know, building intimacy with God is knowing what is our priority. First thing first, the kingdom of God, ang kaharian ng Diyos ang ating naisin na kung saan ay makapagniig sa Kanya. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sikapin natin na pagharian tayo ng Diyos at ang kanyang katwiran. Yan, pinaparaphrase ko lang po. At ang lahat ng bagay idadagdag sa atin. Di po baga? At ang salitang ito ng Diyos ay pangako. At pag ang Diyos ang nangako, eh hindi po yan mapapako. Talagang totoo yan. Kung ating pakyahawakan lagi ang kanyang salita. Ano pa po ang dapat makita dito na katotohanan dapat nating maunawaan? How to establish His rulership over our lives. Sabi po dito sa Mark, paano daw po natin yung rulership na yung sa buhay po natin, paano natin mapapanindigan ang pangyayari ng ating Panginoon. Mark 12:30, and you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Ano? Yung pag sinabi nga po ng ating Panginoon sa ating truth that we should know, ay ang dun nga po na sa pakikipagniig natin, building intimacy with God, knowing what is His priority, first thing first, ayun po nga po na seek His kingdom, at paano natin ito ma-establish yung rulership sa ating buhay, ay ito nga po ang mahilin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong lakas, at ito po ang commandment sa atin ng ating Panginoon. Ano? Na kung saan ito po'y napapaloob. Kumbaga, yung 10 commandment na nga po yung dala-dala-dalite ni Moises, ginawang dalawa ng ating Panginoong Jesus. Ano? Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong kalakasan. Ito po yung una, at ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, ito po yung rulership na kung saan ay sa buhay po natin. Ano? So, ito po yung naman sa atin po. We must live na kung saan ay mamuhay po tayo na ang sentro ay ang ating Panginoon. Sabi nga po, sundin natin ang kanyang salita na kung saan ay lagi tayong mag-dwell sa holy presence ng ating Panginoon. Napakadakila ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kung lagi tayo na kung saan ay mananatili sa kanyang presensya, mananatili sa kanyang rulership, at andun nga po na mahalin natin ang ating Panginoon. Makita sa atin na mahal natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga aral na ito na kung saan ay tayo ay sabi nga po, we must be holy because our God is holy. Live in righteousness, mamuhay sa katwiran, mga bagay na kung saan ipinapapaalala po sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Ayan, 8:43. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O once again, Father, we thank you so much for tonight.
Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kalingat habag para sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay ng tulay, Panginoon, ng karunungan at kaalaman sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, na ikaw nga po ang Diyos na patuloy na magtutuwid aakay sa amin sa alais mong hantungan po. Dahil meron kaming hahantungan, our destiny is within you, O God. At mararating namin yun habang kami andito pa sa lupa, ay mararanasan namin yung kaharian mo dito sa lupa kung patuloy kami makikipagniig sa iyo, Diyos. Salamat sa 21 participant that we had today, Panginoon. Bless each and every one of us, Panginoon. Ang pagpapala, kalinga mo po ay maranasan ng iyong mga anak sa oras at sandaling ito. Dahil ang salita mo'y makapangyarihan, mag-penetrate po sa bawat isa. Ang kapangyarihan ito na kung saan inahayag para sa bawat isa. Lahat ng kaluwalhati at parangal ay tangan sa iyo lamang, Ama. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Ayan, magandang gabi po, magandang araw. Back to sa atin pong host. Amen. Marami pong salamat, Pastora Ami, sa napakagandang mensahe na mula po sa ating Panginoon, sa muli pong reminder, no, sa bawat isa po sa atin. Sige po,